ito'y paulit-ulit. Paulit-ulit, hindi lang isang beses, siguro mga 10 beses ko nang nalalaman. And every time ginagawa niya, hanggang dumating doon sa 10 beses, you would forgive. Always, chance. Binibigyan ko siya palagi ng mga chances kasi naniniwala ako na makakabangon siya. Kasi partner ko siya, sino bang gusto malugmok yung isang tao, di ba? So that time, paulit-ulit ko siyang pinapatawag, binibigyan ng chance na baka magbago pa since wala kaming away or issue regarding sa mga third party. So for me, baka kaya pa kung pera lang naman ang problema. Na-notice ko yan dahil doon sa post nyo, ikaw, pinili mo alalahanin yung mga sweet moments. Hindi ko malilimutan yung pinagmamaneho mo ako. Hindi ko malilimutan yung mga gandang bagay. Hindi ko malilimutan lahat ng ginawa mo sa akin, lahat ng pagtulong mo. Hindi ko malilimutan yung nandiyan ka sa tabi ko, sa lahat ng pinagdaanan ko. Hindi ko malilimutan yung pagsama mo sa akin sa journey na ito, di ba? Pero, doon ka ba bumigay sa pagkakautang niya ng 50 million pesos No. sa iyo at sa iyong pamilya? Hindi doon. Hindi po doon, kasi pinatawad ko pa siya doon eh. Ang hindi ko na po kaya, yung nadadrag na yung name ko, kasi pangalan ko na lang yung meron ako, Tito Boy. Mawalan man ako ng pera, meron akong pangalan na iniingatan. So that time na matagal niya sa akin tinago na meron pa siya mga pinagkakautangan nang hindi ko talaga alam. So yung time na parang dire-diretso ko lang nalaman, sa influencer nakakakilala lang natin, may utang ka agad, doon na po ako sumabog. Kasi sabi ko, during our relationship, sinabi ko na kapag minalaman ako na nangungutang ka pa rin, tama na. Can you be more specific without having to name names? Isang araw gumising ka tapos bigla ka makakatanggap ng message o kaya ng call na... Everyday po yun. Oh. Yes po, hanggang sa naiipon na isa pa, lagi na lang isa pa. Anong mga amounts ito? Kasi... Meron pong 12 million, merong 100, so iba-iba po kasi. Kasi umabot ng 150 million pesos Yes. ang kanyang utang. Yes, Pero si Mark naman, sa kanyang post, nabasa ko rin, hindi niya idinideny, hindi niya itinatatwa. Sinasabi niyang nagkautang talaga siya. Medyo hindi... I don't know if he used the word naloko or natalo lamang doon sa crypto currency investment. Yes po, nakikrypto kasi siya. So, matagal ko na siyang pinagbawalan doon dahil wala naman po talaga nangyayari. And then, nagpalihim niya rin pong ginagawa yun sa akin, na nagkikrypto pa rin siya. So, kaya siya nagkakaroon ng utang. And then, tapal-tapal po kasi yung nangyayari. Kunyari po na loss yung investment sa kanya. And then, kailangan niya pa rin pong bayaran hanggang sa mangutang siya ng mangutang. So, feeling ko, hindi na po nababago yung ganung cycle. Totoo nga yung sinasabi na hindi mo mababago yung lalaki dahil mahal mo lang siya o mas mahal mo siya kasi hindi po talaga siya nagbabago. Oo. At saka umabot ito ng 150 Yes. million at sa 150 million pesos na utang, 50 million doon ay galing sa iyo at sa iyong pamilya. Yes po, sa akin po yun. Actually, Tito Boy, hindi naman po yung isang bagsakan na 50 million. Sabi mo nga, mga magkano? 5, 10, ganon? Una po, ganun po. Kasi nung una po kasi, kada pinapahiram ko siya, naibabalik niya naman po. And then yung mga panahon na po kasi yun, meron naman talaga siyang pera. Then po, yung mga, mom ko kasi lagi ako nakikinig sa mama ko po na, I met your mom. Naalala ko yun. Opo, matalino din kasi yung naging ex-partner ko na talagang ang una niyang nilalapitan yung family ko. Okay. So, dun po niya ako nakuha talaga. And then, una nag-invest ng mom ko, and then ako na, dire-diretso na. Actually, hindi siya investment kasi po, hiram lang po talaga yun eh. So, then after nun, wala na sa akin bumabalik na pera. At pag wala na bumalik sa akin na pera, tinatanong ko siya, nasa na yung money ko, ganyan. Hindi, pinapaikot ko pa ng pinapaikot. Hanggang sa may buwan na, January 22, tanda-tanda ko to, 2024, biglang wala na, nasunog na lahat ng pera nyo. After po nun, nasa meeting ako nun, sa isang endorsement ko, inalisan ko po yun kasi po, papakamatay siya. I mean, babawiin niya yung buhay niya. So that time, hindi ko na naisip yung pera ko. Ang naisip ko na lang yung tao na to. Una kong tinanong yung mama ko, Ma, na-scam ba ako? As in, Tito Boy, yung 50 million na yun, hindi naman yun, isang araw lang may 50 million ako. Pinagpaguran ko yun for how many years? 12 years?
tinatawag kang Pinoy Pride, anong reaksyon? Dati napipressure ako, parang feeling ko parang ang laking responsibility. Pero ngayon, I carry it with pride. I'm proud of it. And ang wish ko lang is more of us can call themselves that. Mas Tama. marami sa ating mga artists. In an interview, you were quoted to have said that I do an extraordinary job, but I remain ordinary. Yeah, kasi Galing. I still do regular things eh. Katulad? Nagaganchilyo ako, nag-aalaga ako ng halaman. Namamalengke. Paminsan-minsan, Grocery. hindi araw-araw. Grocery, yes. Madalas grocery. Lumalabas ako, pumupunta akong mall. Alam mo, naglalakad ako sa kalye. Normal things. Ang pinakagusto ko doon ay that public figures have a choice and you can actually direct your life the way you want it. Yeah, I Diba? mean, for me kasi my job is not, hindi celebrity ang tingin ko sa sarili ko eh. Ang tingin ko sa sarili ko, working actor lang talaga. So parang para sa akin, yung mga ibang tao, ginagawa nila akong celebrity, okay, di gawin niyo akong celebrity. Pero para sa akin, actor lang ako na nagtatrabaho. Pero syempre, special sa amin dahil hindi naman ordinaryo masyado po ang manominate sa Golden Globe at saka sa BAFTA at makatrabaho lahat ang iyong nakakatrabaho. 5 pelikula po sa Hollywood, 5 serye. 5 pelikula ba? Oo, 5 pelikula, 3 serye. Maliban po yan sa mga ginagawa ni Dolly dito sa Pilipinas. But this is the one that I want to ask. Can it be lonely at the top? Yeah, it can be, especially dahil iba yung time difference doon eh. Like, pag nandun ako, napipilitan ako mag-English the whole time. Nakakapagod mag-English the whole time, di ba? So, Oo nga. tapos pag uuwi ako galing work, tulog na yung mga anak ko. So, wala akong makausap. So, yeah, it can be lonely, pero I make the most of it na lang. Iniiwasan ko maging lonely kasi parang sayang naman yung binayaya sa akin ng Diyos kung magiging malungkot lang ako. Doon sa mga pagkakataon, halimbawa sa Golden Globe, sa BAFTA, siyempre, nandyan lang si Meryl Streep, nandyan lang si Nicole Kidman. May mga pagkakataon na nakaka-starstruck talaga. Lagi Kanino ako. ang sarap naman. Lagi akong starstruck. I think yung pinaka-starstruck talaga ako kay Olivia Colman. Kasi favorite actress ko talaga siya eh. Tapos nasalubong ko siya sa elevator nung first time. Siya yung unang-unang celebrity na na-encuentro ko face-to-face. Na nasalubong ko sa elevator, nagmukha talaga akong syunga. Kasi nung nakita ko siya talagang, hi, I'm Dolly De Leon. Tapos nakamask pa ako noon dahil pandemic ng time na yun. Tinanggal ko pa yung mask as if naman makikilala niya ako. diba? Tapos yun. Paano siya nag-respond? Very sweet, very friendly. Sobrang, oh, hello, nice to meet you, ganun. Pero nakalimutan ko magpa-picture, yun lang. Naitay Kapuso ngayong hapon. Maganda rin ang ating kwentuhan dahil makakasama ho natin ang kauna-unahang champion ng The Clash. Naitay Kapuso, please welcome Golden Cañedo. Hello po, Tito Bo. Maraming salamat. Welcome to the program. Kumusta ka, Golden? Kinakabahan, excited po. Pero kumusta? Habang nakikinig ka sa aking balita tungkol kay Bea at Vincent, ano ang iyong reaksyon? Kinikilig po ako sa Nakakakilig, yes no? po. Oo, Sobra. a love story is Yes always, po. is always a happy story. Yes. Nakakatuwa. Nakakatuwa, No? sobra. So, okay, you were the first grand champion ng The Clash. Ah. What was that winning song?
Dalawa po yung kinanta ko noon, pero po yung tumatak sa, at nag-single po ako is yung Ngayon by Basil Valdez. Yung ngayon, Yes po. beautiful song. Take me back to that moment. Nung nalaman mo na ikaw ang nanalo, ano ang naglaro sa isipan mo? Hindi ko po in-expect. Wala pa pong pumapasok sa utak ko na ganun po yung mangyayari na mananalo po ako sa lahat po ng pinagdaanan ko. Lalo na po, 64 clashers po kami ang talagang lumalaban po. Umiyak ka? Yes po. Opo, umiyak po ako pero at the same time parang overwhelmed po sa akin lahat. Hindi napaprocess sa utak ko na nanalo ako, Golden Cañedo, yun po. At ang dami na nang nangyari. Isa dun sa mga nangyari ay ikinukumpara ka kay Sarah Geronimo. Opo, Ano ang iyong reaksyon? Masaya po ako dahil madami pong nagsasabi sa akin na kamukha ko daw po si Miss Sarah G. And sobrang grateful po ako dahil nung kabataan niya po up until now, nanonood po ako ni Miss Sarah G. At talagang hinahangaan ko din po Have siya. you met her? Hindi pa po. Gusto ko pong ma-meet po siya. Ang sarap siguro at saka mabigyan ng pagkakataong makadueto. Oo. Di ba? Sarah G. And then your batch also of The Clash was hosted by Miss Regine Yes. Velasquez. Napakaswerte. Kung meron kang, siyempre you had interactions, you had moments when you guys would talk to each other. Kung meron kang isang natutunan mula kay Regine Velasquez, ano yun? Lagi lang po niya sinasabi nung time po na na lumalaban po kami nung time na yun, just relax and be yourself. Yun lang po talaga yung sinasabi. Madaling pakinggan pero mahirap Yun, gawin. mahirap no? po talaga. Relax and And be be yourself. yourself, yes. And the hardest thing to do is to relax. Yes. Ikaw ba halimbawa pag yung nerves talaga sobra, paano ka nagre-relax? Iniisip ko na lang po kung ano pong mangyayari, then I'll just do my best and yun po. May vocal exercise ka? Yung or may mga ganon? Actually po, lumaki po ako na wala talagang vocal coach. Wala po talagang nag-guide sa akin kung ano po yung talagang proper, ganito po. And nung after na nanalo lang po ako nung nalaman ko na may mga ganon. So, talagang sariling sikap Pero po ngayon, talaga. meron ka ng vocal exercise? Yes, Just meron. before you go on stage? Yung mga Ganon. ganyan, Yung, yes. Anong na-achieve nun? Parang lumuluwag ang... Lumuluwag po yung throat. Yes po, yung okay. throat ko. How do you do it? I'm sorry? Yung ganon, yung nag-up po yung ano ko sa hangin. When do you do that? Just before you enter the stage or nasa dressing room? Pag gumigising po ako, yes po, gumigising ako kasi doon ko po malalaman kung talagang nasa condition po yung boses. Malamig na tubig, bawal o okay Hindi po lang? ako umiinom ng malamig. Hindi na ka tubig. Yes po, umiinom. pero, Ano pang mga bawal? Sweet, spicy, pero nung nung nagda clash po ako, after the clash, nung nanalo po ako, talagang trinit ko po yung self ko. Yes, so, treat ko yung self ko na talagang kahit na may cheat day po ako. Ganun. Okay, you deserve that. Yes. And of course, your judges were Lani Yes, Misalucha, Miss Lani. Ay de las Alas at Yes. Christian Bautista. Ano ang hindi mo malilimutang comment ng isa-isa natin, si Lani? What, Miss Lani po, what do you remember? Yung sinabi niya po na, Golden, hindi ko talaga in-expect gayon. Kasi po, nung time na matira matibay po is yun yung stage na matatanggal, last chance na matatanggal ka na nun. So yung kinanta ko po nun is Kailangan Kita. So at that moment po, talagang binigay ko yung lahat ko. Binigay ko yung best ko, hindi ako parang naglalaro lang, gano'n. Okay, si Ay, anong sinabi sa'yo? Chukpak! Gano'n. Joke pa! Yan, bro. Na ang ibig sabihin ay, pag ginanong ka ni Ay, nagustuhan ka niya. Yung talagang binigay ko daw talaga yung best ko na parang hindi po talaga nila in-expect yun. Again, paano nga niya? Yung chukpak! Ganon! Yes. Okay. Si Christian, anong hindi mo malilimutan? That, ano po, kalma lang po kasi siya eh. Talagang sabi niya sa akin na talagang nakita niya daw yung dedication ko po nung time na yun. Napakabait naman. Yes.
nga natin yun. Sabi mo faithful. I mean, in that context, kayo na ba talaga? Well, ako tito, honestly, naghihintay na lang talaga ako ng sagot. And kung talagang kailangan kong maghintay habang buhay, gagawin ko. Bakit mo naman hahayaang habang buhay mag-antay, Bianca? Ayan na. Ba't hindi mo pa siya sinasagot? Talaga nakiusap daw. Wala. Bakit nga ba? Oo, bakit nga ba? Pinressure. Bakit nga ba? Alam mo na yan. Alam mo na yan. Oo, pero katiting lang, patikin lang, bakit? Aren't you ready? I mean, what's keeping you from saying, yes, we are together officially? Well, Tito Boy, I think hindi rin naman kami nagmamadali. I mean, we have so much time together. I mean, Dustin is a great guy. I think he is the most consistent man I've ever met in my whole life. Well, of course, besides my dad. And grabe rin kasi manindigan si Dustin, which I admire very, very much. So, ayan. We're not running out of time naman. Tsaka minimake sure ko rin sa kanya, tito, na i-enjoy lang namin yung journey namin together. Wala naman akong reklamo doon. Oo. Pero oo, hindi naman magkamadali. Tama naman yan. Take your time. But wag din masyado. Hindi, gusto ko sa'yo ng mga Dasbia, ng mga fans, of course. I'm a fan. Pag ako'y may hinahangaan, parang di ba, ang sweet lamang. But alam natin that we have to respect that. And we totally, I personally understand. Subukan na natin. You have 30 seconds to tell each other. We will play a short game for 30 seconds. Gusto kita kasi, GKK game. Yan ang tawag namin. Walang hinto ha. Gusto Okay. kita kasi, gusto kita after Bianca, you have to answer and then sagutan lang. Subukan natin? Okay. Sige Start. nga. Baka malaman natin dito kung gaano ka-intense na at gaano nakalapit ang oo na yan. Okay. Okay. Chang Susan? Gusto kita kasi sobrang patient mo. Gusto kita kasi ikaw yung lagi kong pahinga. Gusto kita kasi Gusto mo ko? lagi mo akong nilulutuan. Gusto kita kasi napaka-appreciative mo. Gusto kita kasi sobrang humble mo. Gusto kita kasi nakakatawa ka. Gusto kita kasi sobrang generous mo. Gusto kita kasi gusto kita. Yun na yun. No, sundan natin, another 30 seconds. Naiinis ako sa'yo kapag... Okay. Sige, another 30 seconds. Chang Susan? Naiinis ako sa'yo kapag mabagal ka mag-reply. Eh? Naiinis ako sa iyo kasi kapag hindi mo inubos yung pagkain mo. Naiinis ako sa'yo kapag lagi kang... Kapag matagal yung tulog mo at hindi ka nakakapag-reply again. Naiinis ako sa iyo kapag kinakagat mo yung braso. Naiinis ako sa'yo kapag nilalagyan mo ng madaming kanin yung plate ko kahit puso. Basta nagkakagata na pala kayo ng braso. You have this very special concert. A Love Actually. When is this happening? On August 8, Tito, sa NFTN, next month. This is a New Frontier Yes, Tito. Theater. Congratulations. Thank you, Tito. And alam ko wala pang formal na oo, pero you are hindi ka pwedeng ligawan. Parang hindi rin naman po ako open sa ganun. Hindi ka klase. open. Opo. Oo. Hindi ka pwede manligaw. Hindi ako manliligo na iba. Eh di yun na yun. Di ba? Live together for 5 years now. Yes. Bakit kayo nagdesisyon mag-live-in?
Actually, Tito Boy, something happened kasi 5 years ago. So, I think my mom just suggested, she actually was the one who suggested na, ba't di na lang kayo mag-live-in? Kasi during that time also, I was always not at home anymore. Halos every day, every week, siya na yung kasama ko. So that was also the time na parang sabi ng mom ko, why don't you guys live together? Anong reaction mo? Nung una, Tito Boy, syempre nagulat ako kasi sabi ko, ha, totoo ba to? But then, you know, leading up to that, I have already thought about it. We were talking about it na rin. Pero hindi naman kami talaga nagpaplano na, oh, ito yung gagawin natin na. Let's talk to my parents about it. Ganon. So when she said that, parang yun na rin yung blessing niya siguro na it's okay for you guys to... At kanina, yung word, ganun kalaking trust niya, hindi lamang sa inyong dalawa, pero yung pagtitiwala niya doon sa inyong relasyon na nakikita niya. Yes. Anong reaction mo nung nalaman mo? Nagulat din ako, Tito Boy. Kinabahan ka? Medyo. Oo. Kasi magliliban na kami, iba kasing usapan. Ang daming tanong, di ba? Kaya ba namin ito? Kaya ba namin? Or... Anong mangyayari? Yes, Tito Araw-araw kami magkakasama. Yes, and siguro, inisip ko na lang, love naman namin ng isa't isa. Siguro, Yes. We'll make it work. yes, makakaya naman namin. That's a good decision, di ba? Halimbawa, in a situation like that, maraming tanong, pero at the end, we will make it Yes, work. Tito Boy. Now, what is your message to people? To people eavesdropping on this conversation na hindi naniniwala sa live-in na setup? Siguro, you guys don't have to have the same setup as us. This is just what works for us right now. This is what makes us happy. And we do not judge people who do not believe in yeah. this setup. And we do not judge also people who live in this type of setup. So, chill lang. Tama. Oh, ikaw, Jake. Nakatanggap ka ba ng comment mula sa isang kamag-anak, kaibigan na, Jake, ba't kayo nagli-live-in? Ba't hindi kayo magpakasal na lang? Di ba? May mga ganun, Tito Boy. Pero sa akin naman, yung pagpapakasal din naman, mangyayari din naman siya. So, At may plano kayong yes, may plan magpakasal. naman kami talaga, Tito Boy. So, hindi naman namin minabadali. And sabi ko rin naman sa kanya, kailangan niya talagang, swak na tayo sa isa't isa. Yes. Right. Oh. Tsaka ako kasi, And that Tito should be Boy, respected. Yes. Oh. a few years ago, ayoko naman talaga. And I told him this many times. I did not want to get married No. because of what happened to my parents. But now, medyo okay na ako. Gusto niya na. Gusto ko na.